Sobrang saya po ng pakiramdam ko po na isa po ako sa napili po ni Ma'am Maricel Tulfo po bilang po isa pong nanalo sa sari-sari store po. Sobrang nagpapasalamat po kay Ma'am Maricel Tulfo dahil nabigyan po kami ng biyayang ganito, ng Hakot Challenge. Sana po marami po kayong matulungan. Maraming salamat po. Ako po si Lovelyn Bukal Pantua po ng Batasan Hills, Quezon City po. Dalawa po yung anak ko po, isa pong babae po, 10 years old po, grade 5 po, at isa pong 8 years old po na lalaki po. Nag-aaral na po sila. Ano pong pinagkakaabalahan po ni Mr. sa buhay po? Bali po yung asawa ko po ay isa pong salesman po sa isa pong mall. Sakto lang po yung kinikita niya po sa pang-araw-araw po namin na gastusin po sa bahay, sa mga bayarin po sa mga bills po. Ano pong pinagkakaabalahan niyo naman po sa buhay? Isa po akong housewife po na nag-aalaga po sa mga bata po, hatid sundo po sa school po. Minsan po pag may gusto po magpaluto po ng pagkain po, katulad po ng pansit, bali po nagbabayad na po sila, tas ayun na po yung binibili ko po na para po sa lulutuin ko po. Nakakasya po ba yung extra income niyo po sa mga pang-araw-araw niyo po sa gastusin niyo sa bahay? Hindi po sapat pa rin po eh. Kailangan pa rin po ng paukulan po na pang-araw-araw po talaga na pagkakakitaan po para po sa pamilya po namin. Para po sa pang-araw-araw po namin gastusin. Si Sir lang po ba ang katuwang niyo po sa buhay? Ang asawa ko lang po yung kasama ko po na nakakatulong ko po sa pang-araw-araw po namin na pagkukuhanan po ng pagkain po. Siya lang po yung may work po sa amin. Kamusta naman po ang buhay niyo po dito sa Quezon City? Ito po, masaya po ang buhay ko po dito sa Quezon City po. Bali, marami po akong nakilala pong mga kamami ko po sa school po. Ano po yung pinakamahirap na naranasan niyo po? Bali, ang pinakamahirap ko pong naranasan po sa pamilya po namin nung na-ospital po yung anak ko po. Sobrang hirap po nung panahon pong pupunta po kami sa ospital po. Tapos po, saktuhan lang po ipamasahe po namin. Kailangan pa po na manghiram po para po sa mga panggastos po sa ospital po, sa pang-araw-araw po namin na nandun po kami sa ospital. Ano pong sakit po? Ang sakit po ng anak ko po ay dengue po. Kung nakikita niyo po siya nung time na may dengue, ano pong nararamdaman niyo? Para po sa akin, sana nga po na sa akin na lang po binigay po yung sakit kasi kung tutusin po kakayanin po kasi magulang po ako. Nakikita ko po yung anak ko na kapag tinuturukan po ng ng injection po, umiiyak po. Sobrang sakit po sa pakiramdam ko po na ganun po yung nangyayari po sa anak ko. Paano po yung panggastos niyo po sa gamot? Lumalapit po ako sa kamag-anakan po namin, sa kapatid po ng asawa ko po, sa mga LGUs po. Lumalapit po ako para po pang-araw-araw po nagastusin po namin sa ospital. Sobrang hirap po para po sa aming magulang po. Paano po ninyo nakakayanan araw-araw po? Kinakayanan po namin sa pamamagitan po ng pagdarasal po sa Panginoon na sana po bigyan po kami ng lakas po para po sa pang-araw-araw po namin na pamumuhay po. Bigyan po kami ng malakas na pangangatawan po para po matagumpayan po namin ang mga pagsubok po na binibigay po sa amin. Ano po yung pinakamahirap na parte ng pagiging isang nanay at asawa po sa ganitong sitwasyon? Kapag nagkakasakit po yung mga bata po tapos wala pong yung sobrang pera po para po madala po kaagad ang bata po sa ospital po. Tapos po yung sa pang-araw-araw po namin na gastusin po sa bahay po, sa mga pagkain po na pang-araw-araw po namin na madalas po talagang kainin po sa araw-araw po. Yung mga panahon po na parang sabay-sabay po ang problema, umabot po ba sa punto na gusto na niya po sumuko? Sa punto po niyan, gusto ko na po talaga sumuko po sa mga pagsubok po. Pero kapag nakikita ko po ang aking mga anak po, kailangan po natin bumangon po sa buhay po na kailangan natin lumaban po sa pang-araw-araw po natin at kapit lang po sa Panginoon po para po matagumpayan po natin ang araw-araw po natin ginagawa po. Paano niyo po ipinapakita sa pamilya na yung lakas
at pag-asa po, kahit ikaw po ay mismo ay pagod na pagod na. Pinapakita ko po ito sa mga anak ko po, sa asawa ko po, sa pamamagitan po ng pagmamahal po sa kanila, pag-aasikaso po sa kanila sa pagpasok po nila sa school, sa pagpasok po ng asawa ko po sa trabaho po, na aasikasuhin ko po sila. Yung pagmamahal ko po sa kanila na sobra-sobra po. Ano po yung naramdaman nyo na isa po kayo sa kapitid ni Ma'am Marisol para sa Hako Challenge Sari-Sari Store? Sobrang saya po ng pakiramdam ko po na isa po ako sa napili po ni Ma'am Maricel Tulfo po bilang po isa pong nanalo sa Sari-Sari Store po. Sobrang nagulat po kami ng asawa ko po na may biglang blessing po na nangyari po sa aming pamilya po, na may biglang binigay po ni God na blessing po sa amin. Ano kanina nyo po inaalay po itong panalo na? Inaalay ko po ang aking panalo po sa Panginoon po, unang-una po sa Panginoon po, sa mga anak ko po na lagi pong kasama ko po sa pang-araw-araw po, sa nanay ko po na mabibigay ko na po yung pangangailangan po niya, sa asawa ko po na sobrang mapagmahal po sa amin at tinataguyod din po ang aming pamilya po. May masasakit po ba kayo? Bali po ang aking po asawa ay enlarged heart po. Tapos po po siya, high blood po. Ako naman po ay may diabetes po, saka nagagamot din po sa sugar ko po. Ano po yung message niyo po sa pamilya niyo po? Salamat po sa aking asawa po, sa pagtataguyod po ng aming pamilya po, sa pang-araw-araw niya po na pagpasok po sa work po para po may pang-araw-araw din po kami na pagkain po. Salamat po sa pagmamahal po niya sa amin bilang isa po siyang aking asawa po at tatay po ng aking mga anak. Salamat din po sa mga anak ko po na sobrang malambing po at mapagmahal po sa aming asawa po. Sobrang proud po ako sa kanila po na meron po akong mga anak na mababait po. Salamat din po sa aking biyanan po, sa aking mga kasama po sa bahay dito po na sobra pong blessed din po sa amin na binibigyan din po kami ng pagkain po pag wala rin po kami. Salamat din po sa aking nanay po na pinalaki po ako na may takot sa Diyos po. Salamat po sa kanya na sobrang mapagmahal po sa amin, lalo na po sa mga bata po. Ano po yung pinaka-mahirap po na pinagdaanan niyo po sa buhay pamilya po at paano niyo ito nalagpas? Yung na-dengue po yung anak ko, so na-hospital po siya. Hindi ko po alam kung saan po ako makakahanap ng pambayad ng bills. So ang ginawa ko, lahat ng contact po nung nasa cellphone ko, sinubukan ko na pero wala po akong hanggang sa isang tao na nakapagbigay sa akin ng yung kahit maliit na tulong lang po. Pero worth it naman po. May isa nag-just po siyang tao na ganito, lapit ka kaya ito. So ayun po, nakatulong naman po siya. Nabayaran naman po lahat ng bills. Sobrang thankful po sa asawa ko na dahil sobrang madiskarte po sa buhay. Na hindi ko akalain na nagagawa niya yung mga bagay na hindi ko inaasahan. So nakakadiskarte po siya pag umalis po siya, pagbalik niya, ayun na, meron na pong sasaingin. Kaya nilabas ko po akong papasalamat sa asawa ko. Sobrang nagpapasalamat po kay Ma'am Maricel Tulfo dahil nabigyan po kami ng biyayang ganito, ng Hako Challenge. Sana po marami po kayong matulungan. Maraming salamat po. Bakit po kayo sumali sa Hako Challenge? Para po sa pang-araw-araw po namin na pagkakakitaan po ng pamilya ko po, para po may pagkukunan din po kami ng pagkain po sa araw-araw po, mga baon po ng mga bata po. At para matugunan din po namin din ang aming mga personal na paggagamot po sa amin. Ano pong message mo kay Ma'am Maricel? Ma'am Maricel, salamat po sa blessing po na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa shinare niyo po sa amin na pagpapala po, na shinare niyo po sa amin na malaking baksak na blessing po sa amin, na sobrang thank you po kami na meron po kaming pagkakakitaan po, Ma'am Maricel, sa pang-araw-araw po namin na pamumuhay po, Ma'am Maricel. Sobrang thank you po talaga. Sobrang thank you po, Ma'am Maricel. Sana po bigyan pa po kayo ng sobrang pagpapala po at blessing po sa araw-araw. Bigyan po kayo ng malakas na pangangatawan po para matulungan niyo pa po ang mga tao po na nangangailangan po.
Maricel Tulfo po sa binigay niyo po sa amin na pangkabuhayan po. Salamat po sa blessing po. Ito po yung aming palalaguin po at pagyayamanin po. Salamat po, heart po. Hello po, Ma'am Maricel Tulfo. Salamat po. Ito na po yung negosyo po namin na binigay niyo po sa amin. Ito po yung amin po palalaguin po at pagyayamanin po nang sa gayon po meron po kaming pagkakakitaan po araw-araw at pagkukuanan po ng pangangailangan po namin. Salamat po sa blessing po. Pag-ingatan po kayo lagi po ng Panginoon po. Salamat po. Ma'am Maricel, nandito na po yung mga grocery. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa biyayang binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po.